Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga paniniwala, alamat, at karanasang isinasalaysay ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Layunin nitong magbigay aliw, magpukaw ng damdamin, at magbahagi ng aral tungkol sa kabutihan, sakripisyo, at pananampalataya. Ang mga tauhan at pangyayari ay kathang-isip lamang, maliban kung tahasang binanggit na batay sa tunay na salaysay. Hindi ito nilikha upang saktan o hamunin ang anumang paniniwala, relihiyon, o kultura. Sa pinakagitna ng kabundukan ng Antique, may isang matandang babae na tanging Aling Sabel lamang ang tawag ng mga tao. Kilala siya bilang babaylan, tagapamagitan ng kalikasan at ng espiritu, manggagamot ng mga karamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, at tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Sa kanyang maliit na kubo na yari sa kawayan, araw-araw niyang inaalagaan ang mga halamang gamot, nakikipag-usap sa mga diwata ng kabubatan, at nag-aalay ng insenso sa hangin tuwing dapit hapon. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may dala siyang mabigat na kalungkutan. Wala siyang pamilya, wala siyang anak, at ang tanging kasama niya ay ang mga alitaptap sa gabi at mga huni ng kuliglig sa tuwing sasapit ang dilim. Madalas niyang tanungin ang hangin, hanggang kailan ba ako mananatiling mag-isa? Ngunit walang sagot, tanging lagaslas lang ng sapa at hampas ng hangin sa dahon ng nyog. Isang gabi ng malakas na ulan, habang nagdarasal si Aling Sabel sa harap ng kanyang altar, bigla niyang narinig ang iyak ng isang sanggol mula sa paanan ng bundok. Sa una, inakala niyang guni-guni lamang ito, ngunit nang sumunod na sigaw ay naging mas malinaw, mahina, nauuhaw, nagmamakaawa. Sa kabila ng panganib ng dilim, kinuha niya ang kanyang sulo at sinundan ang tinig. Sa ilalim ng punong balete, natagpuan niya ang isang batang sanggol na nakabalot sa lumang kumot, basang-basa sa ulan. Nang kinuha niya ito, napansin niyang mainit ang balat ng bata, hindi sa lagnat, kundi tila nag-aapoy sa kakaibang enerhiya. Sa likod ng sanggol, may marka itong hugis patak ng dugo, pulang-pula, na tila nakaukit mismo sa laman. Napakunot ang noo ni Aling Sabel. Alam niyang may ibig sabihin iyon, isang palatandaan ng sumpa. Ngunit nang tumingin siya sa inosenteng mukha ng bata, naramdaman niya ang kakaibang awa at pagnanais na protektahan ito. Hindi mo kasalanan kung sino ka, bulong niya habang niyayakap ang sanggol. Kung may sumpa man sa dugo mo, ako ang tatayo bilang iyong kalasag. Dinala niya ang sanggol pabalik sa kanyang kubo at pinainom ng gatas mula sa nyog. Buong gabi niyang binantayan ang bata hanggang sa sumikat ang araw. Sa unang umaga, pinangalanan niya ito na Lira, mula sa salitang liwanag, dahil yon daw ang unang nadama niya nang makita ang ngiti ng sanggol. Ngunit habang papainit ang araw at tumitila ang ulan, napansin ni Aling Sabel ang kakaibang anino na dumadaan sa paligid ng kanyang kubo, mahaba, maitim, at walang katawang pinagmumulan. Sa kanyang puso, alam niyang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kakahuyan, mga matang hindi tao. At sa ilalim ng malamig na simoy ng umaga, isang bulong ang narinig niya sa hangin, ang batang yan ay hindi mo anak, siya ay pag-aari ng dilim. Ngunit mahigpit niyang niyakap si Lira, na nooy mahimbing na natutulog. Wala nang makakakuha sa kanya. Hindi habang ako'y nabubuhay. Ang babaylan ay nagdesisyong alagaan ang bata, hindi alam na sa pagyakap niyang iyon, ay binuksan din niya ang pintuan ng isang sumpang magpapabago sa kapalaran ng buong baryo. Lumipas ang mga taon, at lumaki si Lira sa piling ni Aling Sabel sa gitna ng kabundukan. Sa kabila ng kanilang pagkakahiwalay sa mundo, puno ng pagmamahal at pag-aruga ang tahanan nila. Tinuruan siya ni Aling Sabel kung paano gumamot gamit ang mga halamang gubat, kung paano magdasal sa mga espiritu ng kalikasan, at kung paano igalang ang mga nilalang ng gabi. Para kay Aling Sabel, si Lira ang anak na matagal na niyang ipinagdarasal sa mga bituin. Ngunit habang lumalaki ang bata, unti-unti ring napapansin ni Aling Sabel ang mga bagay na hindi karaniwan. Sa edad na 7, napansin niyang bihira ng magkasakit si Lira. Kahit makagat ng alupihan o magasgas sa sanga ng puno, agad gumagaling ang mga sugat nito na tila walang nangyari. At higit sa lahat, tuwing kabilugan ng buwan, nagiging kakaiba ang kilos ng bata, matahimik, mapagmasid, at tila laging nakikinig sa mga tunog na hindi naririnig ng iba. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Aling Sabel, nagising siya sa tunog ng mga kaluskos sa labas. Paglabas niya ng kubo, nakita niyang nakatayo si Lira sa gitna ng bakuran, nakatingala sa buwan. Ang mga mata ng bata ay kumikislap na tila salamin ng liwanag, at sa kanyang labi ay may bahid ng pula, dugo. Sa gilid ng bakuran, nakita ni Aling Sabel ang isang patay na manok, tuyot na tuyot, walang kahit patak ng dugo na natira.
Lira, mahinang tawag ni Aling Sabel, nanginginig ang boses. Ngunit nang humarap sa kanya ang bata, biglang nagbago ang anyo nito. Isang iglap lang, at ang mga mata ni Lira ay nagkulay itim, ang ngiti lumapad, at may mahahabang ngipin na sumilip sa kanyang bibig. Napasigaw si Aling Sabel at agad niyang niyakap ang bata, kahit nanginginig siya sa takot. Hindi mo ito kasalanan, anak, hindi mo ginusto ito, bulong niya, habang unti-unting bumabalik sa normal ang anyo ni Lira. Kinabukasan, nagdasal si Aling Sabel sa kanyang altar. Tinawag niya ang mga espiritu ng kagubatan, humingi ng gabay sa mga diwata, ngunit tanging katahimikan lang ang kanyang natanggap. Sa loob ng puso niya, alam niyang may dahilan kung bakit iniwan ang batang iyon sa ilalim ng balete noong gabing umulan, at marahil, siya ang itinakdang maging sandigan nito. Sa pagdaan ng mga araw, sinikap niyang itago sa mga tao ang tunay na kalagayan ni Lira. Kapag may dumadalaw sa kanilang kubo, lagi niyang pinapaupo si Lira sa loob ng bahay, malayo sa araw, at mahigpit niyang ipinagbabawal lumapit ito sa ibang bata. Hindi pa oras, anak. May mga hindi pa nila maintindihan, paliwanag niya. Ngunit kahit anong pagtatago, hindi niya mapigilan ang mga bulong-bulongan sa baryo. Ayon sa mga mangangahoy, may nakikita raw silang anino ng batang naglalakad sa tuktok ng mga puno tuwing gabi. May mga alagang baboy na nawawala, at may mga hayop na natatagpo ang tuyo ang laman, wala ng dugo. Habang tumitindi ang mga hinala ng mga tao, mas lalo namang napapalapit si Lira sa kanyang inainahan. At sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, habang mahimbing ang tulog ni Aling Sabel, isang tinig ang bumubulong sa tainga ni Lira, hindi mo kailangang matakot, Lira, ito ang tunay mong likas. Dugo mo ito at balang araw, babalik ka sa amin. Ngunit sa kanyang murang puso, isang tanong ang paulit-ulit na sumisigaw, kung totoo ngang anak ako ng dilim, bakit ako minahal ni inay? Mabilis lumipas ang mga buwan, at habang tumatanda si Lira, lalong lumalalim ang pagkakaiba niya sa ibang bata. Madalas niyang tanungin si Aling Sabel tungkol sa kanyang pinagmulan, ngunit palagi lamang nitong sinasagot ng, darating din ang tamang oras, anak. Gayunman, alam ng matandang babaylan na ang oras na iyon ay unti-unting lumalapit, at kasabay nito, ang panganib na matagal na niyang kinatatakutan. Isang gabi, habang tahimik na natutulog si Aling Sabel, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa loob ng kubo. May humaplos sa kanyang pisngi, tila kamay ng bata, ngunit malamig, parang mula sa bangkay. Pagmulat niya ng mata, wala si Lira sa higaan. Agad siyang bumangon, kinuha ang lampara, at sinundan ang mga yapak papunta sa kabubatan. Ang buwan ay bilog, at ang mga ulap ay tila dumudugo sa liwanag nito. Habang lumalalim siya sa gubat, naririnig niya ang kakaibang paghinga, mabigat, gutom, at parang hayop. Sa paglapit niya sa isang punong balete, nakita niya si Lira nakayuko, at sa kanyang harapan ay isang patay na baboy ramo, duguan. Ang mga kamay ni Lira ay nanginginig, at sa kanyang bibig ay may bakas ng sariwang dugo. Lira, bulong ni Aling Sabel, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Nag-angat ng tingin ang bata. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na pula, at ang tinig niya ay halos hindi na boses ng tao. Inay, gutom ako, napaluhod si Aling Sabel. Niyakap niya ang bata kahit puno ng dugo ang katawan nito. Hindi mo kasalanan ito, anak, hindi mo ginusto ito. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na niya ito maikakaila, si Lira ay anak ng nilalang ng dilim. Nang gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Sa unang pagkakataon, binuksan niya ang lumang bowl ng mga babaylan, mga kasulatan, orasyon, at sinaunang tala ng mga nilalang na sumasailalim sa mga sumpa ng dugo. Doon niya nabasa ang tungkol sa tinatawag na dugo ng itim na sanggol. Ayon sa kasulatan, ang batang isinilang sa ilalim ng ulan, may marka ng dugo sa balat, ay anak ng kasamaan na hinubog ng tao. Kung ito'y hindi papatayin bago sumapit ang 12 taon, ang kanyang gutom ay lalamon sa buong nayon. Nanginginig ang kamay ni Aling Sabel. Hindi niya kayang patayin ang batang pinalaki niyang parang sariling dugo. Kaya hinanap niya sa mga pahina ang tanging paraan upang mailigtas si Lira nang hindi kailangang tapusin ang kanyang buhay. At doon niya natagpuan ang isang sinaunang ritual na tinatawag na paglilinis ng dugo. Ayon sa teksto, maaaring ipatahimik ang dugong aswang kung gagamitin ang sariling buhay ng babaylan bilang handog. Isang sakripisyo ng purong kaluluwa upang maputol ang sumpa. Napaluha si Aling Sabel. Hawak ang lumang aklat, nagdasal siya sa mga ninuno. Kung ito ang tadhana ko, tatanggapin ko. Pero huwag sana siyang itakwil ng langit, sa sumunod na araw, inilihim niya kay Lira ang lahat.
Ngumiti siya na tila walang mabigat sa kanyang dibdib, habang tinuturuan ang bata kung paano maghalo ng mga dahon ng lagundi at luya. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang nagsimula na ang huling kabanata ng kanyang buhay. At sa kalaliman ng gabi, habang pinagmamasdan niya ang anak na natutulog, muling narinig ni Aling Sabel ang tinig ng hangin. Hindi mo siya maililigtas, babaylan sapagkat ang dugo ay hindi kailanman nalilinis, ito'y nagigising. Simula nang matuklasan ni Aling Sabel ang katotohanan tungkol kay Lira, gabi-gabi na siyang hindi mapakali. Sa bawat hampas ng hangin, sa bawat pag-ugong ng mga kuliglig, naririnig niya ang bulong ng kanyang mga ninuno, ang dugo ay dapat linisin, bago pa ito lamunin ng dilim. Ngunit paano niya magagawang patayin ang batang tinuring na sariling anak? Paano niya ipagkakait ang buhay sa nilalang na dati niyang kinarga, pinakain, at pinatawa? Lumipas ang mga araw na puno ng tahimik na paghihirap. Habang nagtitimpla ng mga halamang gamot si Aling Sabel, lihim siyang napapaluha. Sa bawat pagngiti ni Lira, tila pinupunit ng tadhana ang kanyang puso. Alam niyang darating ang oras na kailangan niyang pumili, ang iligtas ang mundo o ang anak na pinakamamahal niya. Isang hapon, nagpasya si Aling Sabel na magtungo sa pinakabundok ng Banahaw ng Hilaga, kung saan naroon ang sagradong kuweba ng mga babaylan. Ayon sa kasulatan, doon lamang maaaring isagawa ang ritual ng paglilinis ng dugo. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, naririnig niya ang mga tinig ng hangin, mga tinig ng dating babaylan na nagsakripisyo noon para sa mga taong hindi man lang nila nakilala. Kung pipiliin mo siyang iligtas, ibigay mo ang iyong hininga. Kung pipiliin mong mabuhay, maghahari ang gabi magpakailanman, dumating siya sa kuweba sa dapit hapon. Sa loob, may altar na yari sa batong puti at nakaukit sa pader ang mga lumang simbolo. Pinaligiran siya ng mga aninong tila buhay, kumikilos sa liwanag ng sulo. Sa gitna, naroon ang isang banga ng dugo ng tandang, ang unang kailangan sa ritual. Kinuha niya ito at binigkas ang unang linya ng sinaunang dasal, sa dugo ng liwanag, hipuin ang dugo ng dilim, ngunit bago niya maituloy, biglang bumigat ang paligid. May malamig na hangin na dumaan, at isang boses na hindi kanya ang umalingaw-ngaw, huwag mo siyang iligtas, babaylan. Ang itinakdang anak ng dilim ay hindi mo na mababago. Napahawak si Aling Sabel sa kanyang dibdib, huminga ng malalim at tumutol. Kung ang langit ay tunay na makatarungan, hindi niya huhusgahan ang pusong marunong magmahal. Bumalik siya sa kubo kinagabihan, pagod at nanghihina. Sinalubong siya ni Lira, nakangiti at may dalang mga bulaklak. Inay, para po sa inyo. Mabango po, galing sa sapa. Nang makita ni Aling Sabel ang inosenteng ngiti ng bata, halos hindi na niya mapigilan ang luha. Niyakap niya ito ng mahigpit, at sa kanyang isip ay isang dasal lamang ang naibulong, patawarin ako, Lira. Kapag dumating ang kabilugan, matatapos na ang lahat. Ngunit hindi alam ni Lira ang ibig sabihin ng mga luhang iyon. Sa kanya, si inay ay basta't kanyang tahanan, ang nag-iisang taong tinanggap siya, kahit siya ay may dugo ng halimaw. Sa gabing iyon, habang natutulog si Lira, tuminala si Aling Sabel sa buwan at muling binigkas ang dasal ng mga babaylan. Kung ang aking buhay ang kabayaran ng kanyang liwanag, kunin mo ako, ngunit huwag siyang hayaang lamunin ng dilim. At sa katahimikan ng gabi, may sumagot na hangin, tandaan mo, Sabel ang liwanag ay kailangang may kapalit na anino. Ang babaylan ay humanda na. Sa darating na kabilugan ng buwan, isasagawa niya ang sakripisyong magtatapos sa lahat, kahit ang kabayaran ay ang sariling buhay. Dumating ang gabing kabilugan ng buwan, ang gabing kinatatakutan ni Aling Sabel at lihim namang inaasam ng mga nilalang ng dilim. Ang hangin ay mabigat, ang paligid ay tila nagbabadya ng panganib. Sa baryo sa paanan ng bundok, kakaibang katahimikan ang bumalot. Kahit ang mga aso ay hindi tumatahol, at ang mga ibon ay tila nagkubli sa takot. Habang si Aling Sabel ay abala sa paghahanda ng mga halamang kailangan para sa ritual ng paglilinis ng dugo, si Lira naman ay tahimik na nakaupo sa labas ng kubo, nakatingin sa langit. Ang buwan ay napakaliwanag, at ang kanyang mga mata ay unti-unting kumikislap na tila salamin ng pilak. Sa kanyang dibdib, may kakaibang init na bumubukal, isang gutom na hindi kayang punan ng pagkain, isang tawag na hindi niya maipaliwanag. Inay, mahinang sabi ni Lira, bakit po ang buwan ay parang tumatawag sa akin? Ngunit hindi siya narinig ni Aling Sabel. Abala ito sa pagbubuklod ng mga dahon ng anahaw at paghalo ng dugo ng tandang sa banga. Sa labas, dahan-dahang tumayo si Lira at naglakad palayo, parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Lumakad siya patungo sa kabubatan. Ang kanyang mga mata ay nagiging mapula,
at ang kanyang hininga ay nagiging malalim at mabigat. Sa di kalayuan, may maliit na bahay kubo kung saan nakatira ang mag-asawang si Mang Doro at Aling Pina, mga nagtitinda ng karne sa palengke. Sa loob, mahimbing silang natutulog. Ngunit nang sumilip sa bintana si Lira, bigla siyang nilukob ng matinding gutom. Wala na siyang kontrol. Sa isang iglap, tumalon siya sa bubong, at mula roon ay bumaba ng walang ingay. Binuksan niya ang pinto gamit ang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Sa loob ng ilang segundo, umalinggaw ang mga sigaw, ngunit agad ding nabaon sa katahimikan. Nang sumikat ang araw kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang bangkay ng mag-asawa, tuyong-tuyo, walang dugo, at may mga bakas ng kuko sa paligid ng kanilang mga katawan. Nang makarating ang balita kay Aling Sabel, parang gumuho ang kanyang mundo. Alam niyang si Lira ang may gawa. Tumakbo siya papunta sa kabubatan, umaasang mali ang kanyang iniisip. Ngunit sa ilalim ng punong balete, natagpuan niya si Lira, duguan ng damit, nanginginig at umiiyak. Inay, hindi ko sinasadya, nagising na lang po ako, at may dugo sa kamay ko, niyakap ni Aling Sabel ang bata, kahit nanginginig siya sa takot. Tama na, anak. Hindi mo ginusto to, hindi mo ginusto. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang tapos na ang panahon ng pag-asa. Nagsimula nang lumaganap ang takot sa baryo. May mga lalaking armado ng sibat at itak na nag-ikot, naghahanap sa sinasabing batang aswang na pumatay kina Mang Doro at Aling Pina. Sa gabing iyon, habang nakadungaw sa bintana, pinagmamasdan ni Aling Sabel ang ilaw ng mga sulo sa malayo. Alam niyang papalapit ang mga tao. Niyakap niyang muli si Lira at bumulong, "Anak, itatago kita. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Ako ang bahala." Ngunit habang sinasabi niya yon, nakatingin siya sa buwan at tahimik na nagdasal, "Mga ninuno, tulungan niyo akong tapusin ito bago pa maubos ang dugo ng mga inosente." At sa gabing iyon, sa pagitan ng pag-ibig at takot, isinilang ang huling pag-asa ng isang babaylan na handang isakripisyo ang lahat para sa anak na nilamon ng sumpa. Kinabukasan, nag-umpisa ang kaguluhan sa baryo. Ang araw ay tila hindi sumikat ng buo, ang langit ay kulay abo, at ang hangin ay may dala pang amoy ng dugo. Sa gitna ng plaza, nagtipon ang mga lalaki, bitbit ang mga itak, sibat at sulo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at takot. "May halimaw sa ating baryo," sigaw ni Mang Igo, ang pinakamatanda sa mga lalaki. "Isang batang babae ang nakita sa may gubat kagabi, may dugo sa katawan. Hindi tayo ligtas hanggat hindi natin siya nahahanap." Ang mga tao ay nag-ingay at ang takot ay mabilis na naging galit. Isa-isang nagsalita ang mga babae, umiiyak, humihingi ng hustisya para kina Mang Doro at Aling Pina. Sa likod ng lahat ng ito, tahimik lang na nakikinig si Aling Sabel, nakatago sa ilalim ng kanyang tapis, pinagmamasdan ang galit na madla. Pagbalik niya sa kubo, nadatnan niya si Lira na nakaupo sa tabi ng apoy, nanginginig at may luha sa mga mata. "Inay, naririnig ko po sila, hahanapin nila ako." "Anak," sagot ni Aling Sabel habang mahigpit na yakap ang kanyang balutan ng mga anting-anting at dahon. "Kaya ngayon, kailangan nating umalis. Hindi na ligtas dito." Dali-dali niyang kinuha ang mga gamit, mga halamang gamot, bote ng langis, at mga pulbos na nagmula sa ugat ng gabi-gabi. Sa pamamagitan ng abo mula sa apoy, iginuhit niya ang mga simbolo sa katawan ni Lira, mga sinaunang palatandaan ng babaylan na nagpoprotekta laban sa mga matang mapanuri. "Hindi ka nila makikita kung mananatili kang tahimik at hindi titingin sa buwan," paliwanag ni Sabel. "Ngunit tandaan mo, anak, hindi magtatagal at kailangan nating magdesisyon, tatakbo ba tayo habang buhay o haharapin ang sumpa?" Nang gabing iyon, habang abala ang mga lalaki sa paghahalughog sa kagubatan, naglakbay ang mag-ina patungo sa isang lumang kuweba sa paanan ng bundok Banahaw. Sa loob, nakatago ang isang sinaunang dambana, mga bato na may ukit ng mga Diyos ng lupa at apoy, at isang lumang sisidlan na may nakaukit na salitang, "Para sa dugo ng mga piniling linya." Doon, sa ilalim ng mga anino ng apoy, muling nagsagawa ng ritual si Aling Sabel. Gumamit siya ng dugo ng hayop at mga halamang galing sa bundok, at bumulong sa hangin, "Mga ninuno, tulungan niyo kami. Ilayo ninyo ang aking anak sa mga mata ng mga galit na tao. Kung may kapalit, ako na lang." Habang bumubulong siya, biglang lumamig ang paligid. Ang apoy ay kumurap-kurap at may malamig na hangin na dumampi sa mukha ni Lira. Sa mga sandaling iyon, parang may boses na narinig ang bata, malamig, mahina, ngunit malinaw, "Hindi ka nila makikita pero darating ang oras na kailangan mong pumili kung sino ka talaga."
Kinabukasan, nagulat ang mga taga-baryo dahil biglang tumigil ang mga hayop sa kakaibang kilos. Ang mga aso na dating tumatahol sa gabi ay natahimik, at ang kabubatan ay tila bumalik sa normal. Naniwala silang nakatakas ang halimaw o baka napatay na ng mga espiritu ng bundok. Ngunit ang totoo, ang mag-ina ay patuloy na nagtatago sa kuweba. Habang si Aling Sabel ay lalong humihina, si Lyra naman ay unti-unting nagiging kakaiba. Sa bawat gabi ng kabilugan, nararamdaman niyang may tumatawag sa kanya, isang boses na hindi niya kayang tanggihan. At sa katahimikan ng kuweba, narinig ni Aling Sabel ang mga salitang ayaw na ayaw niyang marinig mula sa anak, "Inay, ayoko na magtago. Gusto kong maintindihan kung sino ako." Lumipas ang ilang araw sa loob ng kuweba, at halos hindi na nakakatulog si Aling Sabel. Tuwing gabi, napapansin niyang lumalakas ang kakaibang ningning sa mga mata ni Lyra, lalo na kapag sumisilip ang buwan. Ang balat ng bata ay nagiging maputla, halos malaginto kapag tinatamaan ng liwanag. At sa tuwing magdadasal si Sabel, nararamdaman niyang may lakas na bumabawi mula sa kanya patungo sa anak. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lyra, nagpasya si Aling Sabel na kausapin ang mga espiritu. Kinuha niya ang isang sinaunang mangkok at inilagay dito ang tubig mula sa kuweba, bulaklak ng gabi-gabi, at patak ng sariling dugo. Sa ibabaw ng tubig, lumitaw ang mga imahe, ang larawan ng isang sanggol na iniwan sa gubat, isang nilalang na may mga matang pula, at isang babae na may pakpak na kalahating itim at kalahating puti. Napahigpit ang hawak ni Sabel sa mangkok. Ngayon ko lang nalaman, bulong niya sa sarili, ang batang ito ay bunga ng dalawang daigdig. Ayon sa mga espiritu, si Lyra ay anak ng isang mortal na babae, at ng isang nilalang ng dilim, isang aswang na minsang tinulungan ni Sabel noong kabataan pa niya. Ang nilalang na iyon ay nagbabalik sa tuwing kailangang panatilihin ang balanse ng lupa at langit. Si Lyra ang bunga ng pagkakaugnay ng kabutihan at kasamaan, ng dasal at ng sumpa. Nang magising si Lyra, nakita niya ang luha sa mga mata ni Sabel. "Inay, bakit po kayo umiiyak?" tanong ng bata, habang hinahaplos ang braso ng matanda. "Ako po ba ang dahilan kung bakit natatakot kayo?" Ngumiti si Sabel, bagaman mabigat ang kanyang dibdib. "Hindi, anak. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Ang dugong dumadaloy sa iyo ay hindi gaya ng sa iba. May liwanag at dilim sa loob mo. Kung pipiliin mo ang tama, ikaw ang magiging tagapagligtas. Pero kung hindi, tumigil siya at tinitigan ang bata. Baka ikaw ang dahilan ng kapahamakan ng lahat." Tahimik si Lyra. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, may mga luha na nagsimulang bumagsak. "Kung ganon, inay, turuan niyo po ako. Ayokong saktan ang kahit sino. Gusto ko pong maging mabuti, gaya ninyo." Lumapit si Sabel, niyakap ang bata, at bumulong, "Kung ganon, handa ka na." Kinabukasan, nagsimula silang muli sa ritual, ngunit hindi ito katulad ng dati. Sa pagkakataong ito, si Sabel ay handang ibigay ang lahat ng lakas niya upang linisin ang dugo ng bata. Kumuha siya ng langis mula sa ugat ng gabi-gabi, pinainit ito, at binuhusan ng dugo mula sa kanyang palad. Ang usok ay bumalot sa buong kuweba habang binibigkas niya ang matandang dasal ng mga babaylan. Ngunit habang tumatagal, unti-unting humihina ang kanyang katawan. "Inay! Tama na," sigaw ni Lyra, nanginginig. "Mamamatay po kayo." Ngumiti si Sabel, halos hindi na makapagsalita. "Anak, ito ang kapalit ng kalinisan ng iyong kaluluwa." Sumiklab ang apoy mula sa sisidlan, at ang buong kuweba ay nabalot ng liwanag. Nang humupa ang lahat, si Lyra ay nakahandusay sa lupa, gising ngunit umiiyak. Sa tabi niya, nakahiga si Aling Sabel, payapang nakangiti, ang mga palad ay nakabukas, tila ba ipinasa ang lahat ng kanyang lakas. At sa sandaling iyon, narinig ni Lyra ang huling tinig ng kanyang ina sa hangin, "Lyra, huwag mong kalimutan. Ang dugo mo ay hindi sumpa, ito'y regalo. Gamitin mo ito para protektahan, hindi para manira." Ang mga mata ni Lyra ay kumislap, hindi na pula, kundi kulay ginto. Isang bagong liwanag ang isinilang sa loob ng madilim na kuweba. Madaling araw na nang bumukas ang mata ni Lyra. Ang paligid ng kuweba ay tila nabago, ang mga bato ay kumikislap sa liwanag na ginto, at ang hangin ay mabango, parang pinaghalong usok at bulaklak ng gabi. Sa gitna ng katahimikan, napatingin siya sa katawan ni Aling Sabel. Payapa itong nakahiga, ngunit sa dibdib nito ay may bakas ng liwanag na unti-unting humalo sa hangin at pumasok sa katawan ng bata. "Salamat, inay," mahina niyang bulong, bago yumuko at hinalikan ang noo ng babaylan.
Ngayon, wala na siyang takot. Ramdam niya ang kakaibang lakas sa kanyang dugo, hindi na ito malamig at mabangis gaya ng dati. Sa halip, mainit at mahinahon, parang sinag ng araw sa dapit hapon. Habang bumababa siya sa paanan ng bundok, narinig niya ang mga sigaw mula sa baryo. Muling nagkakagulo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. May apoy na naman at isang matandang babae ang sumisigaw sa gitna ng plaza. May mga nilalang sa gubat. Sinunog nila ang mga pananim. Tulungan niyo kami. Ang mga tao ay muling nagtipon, may dalang sulo, at sa gitna nila ay ang mukha ng takot. Wala na si Aling Sabel para tumulong, ngunit ngayon, si Lyra ang naroroon. Tahimik siyang lumapit, may kapusyan ang balat na parang ginto sa liwanag ng araw. Ako ang tutulong sa inyo, sabi niya, mahinahon ngunit matatag. Lumingon ang mga tao, ilan sa kanila ay napaatras, may kilala sa mukha niya. Hindi ba't siya ang batang aswang, sigaw ni Mang Igo. Ngunit bago pa sila makalapit, nagliwanag ang paligid. Ang anino ni Lyra ay kumalat sa lupa, at sa halip na anyo ng halimaw, lumitaw ang hugis ng isang babaylan, nakayuko at may hawak na dahon ng gabi-gabi. Siya ang tagapagmana ni Sabel, bulong ng isa sa mga babae, nanginginig. Baka siya ang magligtas sa atin. Sa halip na tumakas, tumayo si Lyra sa gitna ng plaza. Mula sa kanyang mga palad ay lumabas ang banayad na liwanag, at ang apoy na nagsusunog sa mga pananim ay unti-unting namatay. Sa hangin, narinig ng lahat ang tinig na tila galing sa kalangitan, ang tinig ni Aling Sabel, huwag kayong matakot sa dugo. Matakot kayo sa galit na walang dahilan. Unti-unting lumapit ang mga tao. Si Mang Igo mismo ang unang lumuhod, inalis ang kanyang sombrero, at umiiyak. Patawad, Hija. Natakot kami pero ikaw pala ang ilaw na iniwan ni Sabel. Lumuhod si Lyra, tinulungan itong tumayo. Hindi ko kailangan ng inyong takot, Mang Igo. Ang kailangan ko ay ang inyong pananalig. Tulungan niyo akong ayusin ang baryo. Sa tulong ng kalikasan, maibabalik natin ang nawala. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng baryo. Sa ilalim ng pamumuno ni Lyra, muling tumubo ang mga pananim, gumaling ang mga may sakit, at natutong magdasal ang mga tao, hindi sa takot, kundi sa pasasalamat. Ngunit sa bawat gabi ng kabilugan, umaakyat pa rin si Lyra sa bundok, dala ang mga halamang iniwan ni Sabel. Sa ilalim ng buwan, binubulong niya ang mga salitang minana mula sa kanyang ina, ang dugo ay hindi sumpa. Ang kabutihan ay nasa paggamit nito. Minsan, naririnig pa rin ng mga bata ang himig ng dasal sa hangin, ang tinig ni Sabel, at ang tawanan ni Lyra, magkasabay, na para bang mag-ina pa rin silang magkasama sa dilim. At simula noon, ang baryo ay tinawag na Baryo ng Liwanag, sapagkat doon unang ipinanganak ang pag-asa mula sa dugo ng isang nilalang na minsang kinatatakutan. 2.